Ma'am Regina, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din Ma'am, po. ang ilang years na po ba kayo magkasama nito ni Sir Pedro Sable? 17 po. May anak na po ba kayo, ma'am? Wala po. Paano kayo, ma'am, nagkakilala, ma'am? Nagtitinda po ako dati sa palengke doon sa pwesto ng aking kapatid sa Taytay Rizal po. Sa gabi po ako nagtitinda. Tapos may kinakasama po siya dati na matanda rin. Pero naghiwalay din po sila dahil sa akin. Kasi kumbaga nililigaw-ligawan niya ako, pumupunta doon. Yung age gap niyo po mga almost 22 years. Opo. That time, ma'am, nung niligawan ka po ba ni Sir Pedro, ma'am, nabighani ka naman? Opo, siyempre po, medyo bata-bata pa po. Ano po yung reason niyo, ma'am? Bakit, ma'am, recently, after 17 years ninyo nga magkasama, gusto niyo makipaghiwalay sa kanya? Lagi na lang po ako pinag-ano ngayon sa anak ko na kinukonsinti ko po, kinukonsinti. Ayan, ayaw ko dahil lagi niya po akong inaaway. Kahit po, pero hinahayaan ko lang po siya na kahit nagdidinaldal po siya. Sige po, nananahimik lang po ako. Tapos hanggat humantong na nga po ng ganito na po na pahaba na. Noong Sabado po, umuwi po ako, pagod ako, galing po ako mag-repack ng uling. Ang mga sinasabi niya, konsinti sa anak ko. Hindi ko po kinukonsinti ang anak ko kasi adik po yun. Ipinabarangay ko na nga po yan 2 beses. Sabi niyo po wala kayong anak. So, ang anak nito nga sinasabi mo, Sa anak ko po sa una. ilan po yung anak niyo, ma'am, sa una? 3 sila magkakapatid, nasa Nabotas po. And lahat sila po, ma'am, mga lagpas 18 years old na. Oo, may mga asawa na po yun. Okay. So, yun po yung ugat ng pinag-awayan ninyo, ma'am, nga sinasabihan ko. Saan po ba nakatira, ma'am, itong mga anak ninyo? Sa bahay nyo din? Hindi po, pumupunta lang po yung anak ko dyan pasaway, yung lalaki po, kasi adik po yun. So, hindi kaya po, ma'am, nga parang concern lang sa inyo si Sir Pedro kasi alam mo naman, pag addict, hindi mo mabasa yung Oo. inisip nila. Baka Oo. saktan ka. Kaya gusto lang po, ma'am, nga i-protect ka. So, kung sakali, ma'am, nga makausap ka ulit ni Sir Pedro, ma'am, willing po ba kayo nga makipag-ayos Ay, hindi para na- magkaintindihan? Hindi na po, ayaw ko na po. Nasaktan na po ako, tinulak niya po ako eh. Yung itak, ginawa ko doon sa kapitbahay nung nakaraan. Kasi dala yun ng anak ko galing Nabotas, pang ano po ng buko. Ngayon po yung itak na yan, itinago ko sa bahay. Pero hindi alam ng anak ko na adik na kinuha ko doon sa kapitbahay. Sinabi ko lang, Joseph, huwag niyo sasabihin. Ay, hindi ate, kasi hindi naman alam niya na ako ang nagtago. Ngayon yung itak kinuha ko. Nung nag-aaway kami, kinuha ko po yun doon sa linalagyan ko. Kasi ipakikitabi ko uli dito sa kapitbahay namin. Okay. Yung may-ari po ba ng itak, dala po ng adik yung anak? Oo, galing Nabotas. So, dinala po sa bahay ninyo? Oo. Okay, ngayon, yung sinabi mo nga tinulak ka ni Sir Pedro, pero bago nangyari yon is may hawak kang itak nun. Hindi, kinuha ko po, hinawakan ko. Kasi ang akala ni Peter na tatagain ko siya. Nag-agaw kami ngayon. Kasi Okay. yung kasama kong kahapon na bata, umiiyak yung kaya nasugatan po dito dahil papa ng papa kasi ampun po namin yun, alaga po namin yun simula pagkasina. So, may ampun din kayo ni Pedro? Opo, yung bali pamangkin niya po yan sa, anak niya ng pamangkin niya yan at saka kaya inalagaan po namin Wait, yun. anak ng pamangkin niya, di ba yung pamangkin niya asawa po ng anak ninyong Oo. adik? Tama po ba? So, basically, apo nyo din. So, inadapt nyo yung apo nyo? Pagkasilang po. Okay. Sir Pedro, magandang hapon po sa inyo. Nag-away daw kayo, parang natulak mo siya. Yung itak talaga na yan, hawak na yung itak. Okay. Tapos, siyempre sa liit niya, Uh-huh. pinursa ko na agawin sa kanya, kaya na-outbalance siya kasi malapit siya sa hagdan. Okay. Hindi po yung totoo na itinulak ko po siya. Hindi ako na-outbalance kasi malayo ako sa hagdanan. Ayun nakapagpatunay din si Bebe. Nabasa yung text mo. Inaano lang niya po yung bata na yan. Kaya Hindi nga ko tinuruan talaga yan. inharap niya yung bata dito para yun talagang magano. Kasi yung Hindi. bata na yan, nung nag-away po kami, nasa baba yung bata, hindi po nasa taas. Okay. Bumabaya kaya nasugatan, hinahawakan yung itak na yan. Sabi niya, Papa, tama na, Papa. Ngayon, pagkabitiw ko ng sabi niya, kasi nabasa yung text mo, sabi niya, ay sinungaling si Papa. Nabasa yan kahapon dito, kasama ko yun. Ay sinungaling yung mama si Papa. Hindi mo nakita, tinadyakan ka? Oh, wala akong alam doon. Hindi ko tinuruan yun. Kaya nga nung umalis ako sa bahay, hindi ko siya isinasama yan. Kusa siya sumama sa akin. Sabi niya, Mama, sasama ako sa'yo. Yun. Sabi ko, bakit? Ayaw ko kay Papa kasi sinaktan ka eh. Umiiyak ako sa palabas. Ganito po, Sir Pedro, ano po ba, sir, yung ugat nga medyo, sir, nga nag-away? Dahil po ba ito, Ang sir, naging sa... ang naging po talaga umpisa yan, sir, yung anak niya po kasi na
adik. Pagkagaling ko po sa trabaho, nagsumbong yung mga bata. Kasi yung anak niya po na adik, may 3 anak na nasa bahay. Kami ang nagbabantay. Bali kayo sir nag-aalaga, sir. Apo Opo. bali ni... Opo, yung panganay na kasama niya dito, ako po yung nagpapaaral noon. Okay. Tapos naman, pagdating ko po galing sa trabaho, ang sabi nung bata sa akin, kasi yung anak niya po kasi na adik, pumupunta dyan sa bahay pag itinatapat talaga na wala ako. Pag alam na uuwi na ako, umalis na siya. Okay. Tapos naman, nagsumbong sa akin yung bata, kasi pagdating ko, may nakita ko doon sa lagay ng platuhan na mangkok. Tapos ang sabi naman doon ng bata, sino ang kumain ng ano na yan? Sabi ko, bakit may mangkok doon sa ibabaw ng platuhan? Okay. Ang sabi naman ng bata, Papa, si Toto. Toto yung pangalan po Opo, ng anak adik. niya. Oo, ng Okay. adik. Tapos naman, kasi may 2 po kaming alaga na aso, yung isa, tuta pa lang. Pinalo daw yung aso, tinanong nung tuto na yung kung kanino daw alaga yung tuta na yun. Oh. Kasi tinatahula siya pag pumunta sa bahay. Okay. Ngayon, ang sabi nung bata kay Papa Pipit alaga yan. Tapos naman, ang sabi niya papatayin ko yung tuta na yan. Gusto isama ko pa yung papa mo. Okay. Tapos naman, di pagdating ko, siyempre pagod ako, inano ko siya doon sa taas. Tapos naman ito humarang, naabutan ko, nag-uusap sila doon sa taas. Sa may, ano kasi yung bahay namin, bandang babae. Okay. Ng kalsada. Tapos naman, nung kinumpronta ko yung anak niya, kagad ako hinamon ng suntukan ng anak niya. Tapos ang sabi ng anak nito, magugulat na lang, sabi ng anak niya, na may tutusok sa likod mo. Yan ang salita sa akin ng anak niya. Tapos ito, nagsabi pa sa akin na galit na galit daw yung anak niya kasi kaya daw umalis daw yung pamangking ko. Kasi pamangking ko yung asawa ng anak niya na adik eh. Okay. Galit na galit daw yung yung anak niya sa akin, yung pa daw kinagagalit kasi pinalis ko daw yung pamangking ko. Kasi ang gusto ng anak niya na magkabalikan sila. Sabi ko naman sa kanya, wala naman problema yan na kung magkabalikan sila kasi hindi naman ako magsama doon sa pamangking ko. Ang problema lang kasi, pagdating kasi sir ng nagkakaproblema, nanganganak yung pamangking ko, ako po kasi ang Alaga. Kasi po adik yung anak niya. Gumagastos sa Okay. oo. Yan ang inaano ko sa kanila. Okay. Ma'am, bakit po hanggang ngayon po ba, ma'am, sabi niyo po hindi na kinukonsinti anak yung adik? Pero bakit nga nakalaya pa rin siya kung adik siya? Hindi ko po alam mo na nakalaya kasi 2 beses na po nakulong yun. Nakulong yan po sa Taytay, hindi ko alam. Pumunta po ako sa pulis, sabi ko, bakit po sir nakalaya yun? Ay hindi po ma'am kasi pinagbigyan lang pa ng parang parol ba? Ganun po yun. Kasi yung complainant pala, hindi naman po na Kasi pumunta ako doon, inano ko kung bakit nakalaya yan. Hindi ko talaga sir yan yung kinukonsinte. Ang inaano ko lang talaga, sabi ko, sa akin wala namang problema yan talaga na yung pupunta lang dyan siya, kakain, maliligo, Ang inaano ko lang kasi po, nangunguha talaga siya ng gamit. Katulad nung nakaraan, kinuha na yung may relo na ibininta isinala yung kapatid niya sa akin. Tapos, kinuha niya. Matagal na po yan sir. Okay. So, bali po na inamin niyo po nga nagnanakaw din to yung anak ninyo. Oo, pero noon pa yan. Pero sa ngayon sir, bago, wala. So, ngayon po, ano po gusto niyo mangyari dito, Nay? Ayaw ko na sa kanya, ayaw ko na Well, actually, na hindi naman kayo kasal. So, Oo. anytime pwede ka umalis kasi hindi naman kayo kasal. Oo, talaga. Kasi pinapaalis naman talaga niya ako noon pa eh. Basta ang ano ko lang talaga sir sa akin, wala namang problema yan. Basta sa akin, halimbawa, Kasi yung pagkahulo, yung mga bata, nung pagkalaglag niya siyempre sa ako akin. nagpapaaral sa bata na panganay. Adapted Wag lang niyo po ba yan, sir? Hindi naman. Bali, yung bata na yan, kasi nung simula talaga na pinanganak sir, kasi ako na po kasi ang nagpabinyag yan. Sige. Tapos yung apelyido ko po, dala po ng bata. Okay. Ang sabi ko naman, wala nang problema yung kung ano siya. Alis na. Basta ang ano ko lang, kung halimbawa ko yung bata na magkapag-aral, Sige. tutulong po. Paano yan, sir? Kasi ayaw na po ni nanay makipagsama. Pero yung bahay po sa inyo, sir. Okay lang So, naman yun. Kung halimbawa, ganun mo talaga sa kamal po si nanay. ganun na, hindi naman ang inano ko lang naawa din siyempre kasi ako sa kanya. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am Mary Ann. Magandang hapon po, sir. Yes po. Yes po, sir. Magandang hapon po. Okay. Ma'am, may idea ka po ba, ma'am, kung ano po ba yung background nito, yung sa regarding kay Ma'am Regina and Pedro, no? Nakalapit na po ba sila sa barangay ninyo? Tulad nga po ng kwento niya kanina, ganun din po yung kwento niya sa amin. At agad naman po namin inimbitahan, pinuntahan po sa tirahan nila si Sir Pedro. Okay. Pero hindi po kami hinarap ni Sir Pedro kasi mga 10:30 p.m. na po ng gabi pinuntahan namin siya. 15 minutes po kami nandun sa harap ng pintuan pero hindi po nagbukas si Sir Pedro para sana makuha rin namin yung kanyang panig. Okay. So,
Ang gusto po ni Ma'am Regina ay ipakulong si Sir Pedro. Okay. So, ang ginawa po namin is, in-endorse po namin si Ma'am Regina sa PNP Taytay, sa Wasig PD po. Okay. At pinagpa-medical po namin si Ma'am Regina. Mhm. Yun po yung naging action taken po ng Barangay. bawat po ng barangay San Roque. Okay. May idea ka po ba, ma'am, kung ano yung sinabi po ng PNP? Kung naituloy po ba? Naakyat po ba yung kaso? Nakapag-file daw po si Ma'am Regina, sabi po nung PNP po. Okay. Sige po. Thank you for that information po, Ma'am Mary Ann De Vera. So, Nay, ang masuggest po namin, no, magtulong po yung team po ni Sen Rafi, yung Wanted sa radyo. Ang pwede po tayo ulit bumalik dun sa ang barangay. And ang una-una po, no, syempre yung address natin is kung pwede po nga bati lang kayo. Hindi namin kayo pinipilit nga magkipagbalikan, pero bati yung tipo nga hindi na po kayo magkasuhan. Okay? And pangalawa, kung talaga po hindi nyo konsente anak nyo and para din po sa inyong kapakanan and safety, mga pwede nyo po nga i-voluntarily po, no? Sige po. I-submit po yung anak ninyo na addict, no? Para Ipakulong at least po. naman pakulong siya or maparehab siya, much better, di ba? Opo, Iparehab. Opo, attorney, yun talagang gusto ko po. Yes, okay. Kasi hindi ko talaga kinukonsinti po Willing yun. po kami mag-assist po sa inyo para po Maganda po maparehab yan, natin attorney. yan yung Oo, anak ninyo. Attorney, yun ang gusto ko Sige po. po. So, ayan na lang Oo. po. So, okay? Parehab po. Mahal mo pa, sir? Kausapin po namin kayo, nanay, sa kabilang studio, Nandito. nanay, ha? Apo. Salamat po. Thank you, nay. Salamat po. Dito, nakuha.